Chapter 5, Siya na ba, Meet? Sobrang ganda. Mas maganda sa personal. Sambit ng matanda na kinagat pa ang ibabang labi dahilan para kilabutan ako ng todo. Diyos ko, sa tingin ko sa edad ng matanda ay lagpas 60 years old na. Parang gusto kong maiyak. Parang gusto ko kung masuka sa isipin na ang matandang ito ang makakauna sa akin. Good evening po. Halos nanginginig na sambit ko. Good morning, Miracle. Sagot ni Mr. Santos na na-remind pa tuloy ako na alauna na nga pala ng umaga. Yung pagkakabanggit ng matanda sa pangalan ko ay mas lalong nagpakilabot sa akin. Sumenyas muna ang matanda doon sa ka-table niya na lumabas muna ng kwarto na agad naman na sinunod ng babae. Mr. Santos, pumayag na si Miracle sa gusto nyo. Sambit ni Tita Mayet. Pero nanghihina siya dahil na-aksidente ang kapatid niya. Kung pwede lang ay bukas na lang ng gabi gagawin. Ngumisi naman si Mr. Santos. Ngayon palang tinitigasan na ako, Meet. Ang lakas ng alindog ng pamangkin mo. Sobrang sariwa. Hindi yata ako makapaghihintay pa ng bukas. Nakagat ko ang ibabang labi sa narinig mula sa matanda. Nakakatakot siya. Mr. Santos, pagod ang pamangkin ko dahil galing siya ng ospital at nagtrabaho rin. Ang totoo ay kailangan niya ng paunang bayad kaya makikiusap muna akong mag-advance. Sambit ni Tita Mayet, nakita kong naningkit ng mata ni Mr. Santos. Nako, hindi naman pwede yun Mayet. Serbisyo muna bago bayad. Mariing sabing matanda na kinabahala ko. Mr. Santos, biglang singit ko. Binaling sa akin ng matanda ang tingin. Pakiusap po, kailangan ko pong paunang bayad ngayon. Pangako po bukas ay gagawin ko kahit anong gusto nyo. Hindi ko po kayo tatakasin. Luluhod pa sana ako pero napansin ko ang pagngisi sa akin ng matanda. Sige, hiha, marami naman akong tauhan. Kung sakaling lalakuan mo ako, wala akong sinasanto. Galit ako sa manloloko. Magpahinga ka ngayon at ang gusto ay bukas ay nasa kondisyon ka dahil mukhang makakailang round ako. Hindi ka pa naghuhubad na aakit na ako. Dinaluyan ng kakaibang takot ang dibdib ko sa sinabi ng matanda. Buwisit na buhay ta. Kung may choice lang ako ay hindi ko hahayaan na malagay sa ganitong sitwasyon. Ilang sandali lang ay kinausap na ni Tita Mayet si Mr. Santos para sa mangyayari bukas. Pinilit kong hindi maiyak habang parang tindang karne o gulay lang ako sa palengke na pinag-uusapan nila ang halaga. Pinag-usapan nila kung saan ako dadalhin. Dito raw ako sa club dadalhin ni Tita Mayet bukas ng gabi at bahala na raw si Mr. Santos na dalhin ako sa isang motel para doon gawin ang gusto nito. Walang alinlangan rin na nagbigay si Mr. Santos ng 300,000 cash. Doon lang ako nabuhayan ng loob at hindi na lang inisip kung ano ang kasasadlakan ko kinabukasan. Laking pasalamat ko naman dahil kahit ang hawakan ako ngayong gabi ay hindi ginawa ni Mr. Santos. Bukas na lang daw niya gagawin lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Kagaya ng pinangako sa akin ni Tita Mayet, sinamahan niya ako na makabalik sa ospital para makabayad ng bills at ma-schedule ang operasyon ni Heaven. Nasa biyahe kami papunta sa ospital ay walang tigil ang daloy ng luha ko na pinabayaan na lang ni Tita Mayet. Wala na. Simula bukas ay madudumihan na pero kung ito ang kapalaran ko ay tatanggapin ko, mailigtas lang ang kapatid ko. Bunso, pangako mo, gagaling ka, ha? Nanghihinang sambit ko habang hawak ang kamay ni Heaven. Please, 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 wag mo kong iiwan. Mira, tama na yan. Tuldok-tuldok, magpahinga ka na. Ako na ang baalang mag-asikaso dito sa ospital. Kailangan mo ng lakas kapag magkasama na kayo ni Mr. Santos. Narinig kong sambit ni Tita Mayet na nakabalik na pala dito sa ospital matapos magpunta ng presinto. Nilingan ko si Tita Mayet na seryoso nang nakatingin sa akin na ilang hakbang na lang ang pagitan dito sa inuupuan ko sa gilid ng kama ni Heaven. Tama naman si Tita Mayet na pagod na ako at kailangan na magpahinga. Kanina habang nakaupo sa may sulok nitong kwarto ay nakaidlip ako sa sobrang pagod at hilo. Pero parang mahigit isang oras lang yun. Nagising din ako dahil bigla kong napanaginipan si Heaven. Sandali na lang po, tita. Baka may sasabihin pa sa akin ang doktor bago isa lang sa operating room si Heaven. Ayokong iwan dito sa ospital ang kapatid ko kahit hindi ko kinakayang tingnan siyang nakarite at may mga aparatong nakakabit sa katawan niya.
Gusto kong marinig ang assurance sa akin ng doktor na magiging malaki ang chance ni Heaven na makaligtas lalo na at nakagawa naman agad ng paraan para makahanap ng pera para sa operasyon niya. Halos 2 oras na ang nakalipas nang makabalik ako dito sa ospital matapos namin na makuha ang 300k kay Mr. Santos. Nang nakarating kami ni Tita Mayet dito ay nasa isang kwarto na si Heaven at pinayagan na akong makita ang kapatid ko. Sobrang naduraj ang puso ko sa nangyari. Pati si Tita Mayet nga ay nakita kong nag-alala sa inabot ni Heaven. Kung may sasabihin ng doktor ay ako na ang mag-aasikaso. Sambit naman ni Tita Mayet na tuluyan ng lumapit sa akin. Hindi ka sanay sa puyatan kaya ako na lang. Tingnan mo ang itsura mo, para ka ng sabog. Sige na, uwi na para fresh ka kapag nagkama na kayo ni Mr. Santos. Dagdag pa ni Tita. Hindi ko na talaga masakiyan si Tita Mayet dahil isang saglit ay concern tapos biglang kakabig ng nakakabwisit na comment. Pero okay na rin na nandito siya ngayon sa oras na wala akong masandalan, siya lang naman ang pinakamalapit kong kamag-anak. At na-appreciate ko nga kanina na matapos akong ihatid dito sa ospital ay nagpunta agad ito sa presinto para naman makibalita kung nahuli na ang sumaksak at samagasa kay Heaven. Tita, may balita po ba? Sino po ang sumaksak kay Heaven? Mahinang tanong ko at hindi na lang inintindi ang sinabi nito tungkol kay Mr. Santos. Dahil sa totoo lang ay gusto ko na lang pahintuan ang oras para lang hindi dumating ang sandali na ibibigay ko na ang sarili sa matandang yun. Yung manliligaw niya na may-ari ng restaurant na pinapasukan niya na amo niya. Sagot ni Tita, siya ang huling kasama ni Heaven sabi ng ilang staff ng restaurant at may pinuntahan sila. Nalaman na rin ang plate number ng kotse na ng hit and run. Confirm na yung amo niya ang may-ari. Malamang na binalak niyang rapin si Heaven. Sinaksak niya siguro at nakatakas. Balak na tuluyan kaya gustong sagasaan pa para hindi na makasumbong. T** ni ng lalaki yun. Ang lakas ng loob ng gag. Kapag nakita ko yun ay baka maampas ko pa ng tubo. Mahabang sabi niya. Kita ko ang galit sa mata ni Tita Mayet. Ako naman at napasubsob ang mukha sa mga palad ko at napahagulgol na naman. Mas lalo kong sinisisi ang sarili ko ngayon. Kung hindi talaga ako pumayag na magtrabaho si Heaven ay hindi mangyayari ang aksidente. Tama na, Mira, tumahan ka na. Kanina ka pa iyak ng iyak. Wala tayong mapapala sa kakaiyak mo. Pag-alit na sabi ni Tita Mayet. Nasa tapat ko na si Tita at sa sobrang sama ng loob ay tumayo na ako at niyakap siya. Tita, kasalanan ko. Dapat talaga ay hindi na ako pumayag. Naramdaman ko ang paghaplos ng palad ni Tita sa likod ko dahilan para mabawasan ang bigat ng dibdib ko. Sige na, umuwi ka na, Mira. Ipaglalaban natin si Heaven. Sa ngayon ay pera ang kailangan nating dalawa. Bumitaw na ako sa pagkakayakap kay Tita Mayet na kahit paano ay concern na ang nakikita ko. Tinatabla na siya ng awa sa akin. Sinunod ko ang sinabi ni Tita Mayet. Mabigat sa loob kong umalis sa ospital at umuwi ng bahay. Halos mag-alas 5 na ng umaga. Lutang na ako. Naabutan ko pa ang mga kapitbahay na gising na habang naglalakad pa ako. Agad akong nilapitan ng ilan para itanong ang nangyari sa kapatid ko. Hindi ko na naman sila nagawa pang kausapin ng mabuti dahil sa panlalato ko at naintindihan naman yun ng mga kapitbahay ko. Nang makapasok ako sa bahay ay agad akong napasalampak sa lapag. Patuloy ang pag-iyak ko. Nahirapan pa akong patahanan ang sarili ko at nang tila naubos na ang luha ko ay doon lang ako tumayo. Uminom lang ako ng tubig dahil nakaramdam na ako ng uhaw at nagpunta na ng kwarto. Kinuha ko muna ang picture frame na nasa table namin. Kuha yun nang naroon pa si nanay. Napayakap na lang ako doon ng mahigpit at nagdadasal sa isip ko. Lang sandali ay humiga na ako. Wala na akong lakas para magbihis man lang. Pinaikit ko ang mata ko at pinilit na kalimutan muna ang lahat. Naging mailap sa akin ang antok. Kapag depressed talaga ay mahirap matulog. Lalo na at inaalala ko rin ang malupit kong kapalaran kapag aangkinin na ako ng matandang si Mr. Santos. Ngayon pa lang ay nandidiri na ako sa sarili ko. Hindi ko na nakita pa ang oras kung anong oras ako nakatulog. Naalimpungatan na lang ako dahil sa masakit ang pantog ko. Naiihi ako. Pero una kong hinanap ang cellphone ko. Pagtingin ko ay nakita ko agad ang oras. Mag-aalas 12 na. Kahit ihing-ihi na ay inuna ko na tawagan si Tita Mayet.
Sigurado akong pagod na rin si tita dahil ganitong oras ay dapat nandito na siya sa bahay at matutulog na. Halos ilang ring lang ay sinagot agad ni Tita Miet ang tawag ko. Mira, kamusta? Nakatulog ka na ba? Agad na bungad ni Tita Miet. Tita, si Heaven kamusta po? Tanong ko. Hindi ko man lang pinansin ang tanong niya sa akin. Mira, kakatapos lang ng operasyon. Ang sabi ng doktor ay successful naman. Pero hindi pa nagigising si Heaven, under observation pa at hindi pa tayo pwede magpakampante. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. At least ay kapalit ng sakripisyo ko ay may magandang balita kahit paano. Hindi ko alam kung babalik pa ako sa pagkakatulog. Halos wala pang 5 oras ang tulog ko. Hilo pa ako, pero bumangon ako at naligo matapos ng ilang minuto. Nagmamadali akong nagpunta ng ospital at nag-abot pa kami ni Tita Miet. Halatang puyat na si Tita Miet dahil dapat ay tulog siya ng ganitong oras. Idagdag pa na nagbiyahe siya sa presinto ng madaling araw at tapos ay siya pa ang nag-asikaso dito sa ospital habang nagpapahinga ako. Ako naman ay kahit papaano ay may tulog kaya nagsabi ako kay tita na umuwi na lang muna siya para ako na ang magbantay kay Heaven. Hindi pa rin gising si Heaven. Nanatili lang ako na nakabantay sa kwarto niya nang umalis na si Tita Miet. May nurse naman na nagmo-monitor sa lagay ng kapatid ko na maya-maya kong tinatanong kung ano na ang lagay. Lang beses na rin akong puro hagulgol at hinahawakan sa kamay ang walang malay na si Heaven habang kinakausap na lumaban siya para sa akin. Tumitigil lang ako kapag sobrang pagod na ang mata ko at magang-maga na sa labis na iyak kahit pinipigilan ko dahil mamaya ay may racket pa ako kay Mr. Santos. Ramdam ko pa rin ang panghihina ng katawan ko. Kumain naman ako pero hirap akong ngumuya dahil sa lungkot kaya parang hindi rin ako nabusog. Bilin pa naman ni Tita Miet sa akin na kailangan na malakas ako mamaya dahil hindi niya raw alam kung ilang oras ang aabutin namin mamaya nang matanda na labis kong ikinakilabot. Maggagabi na nang nagpasya akong kumain muli para makabawi na ng lakas at mamaya-maya ay alam kong pauuwiin na ako ni Tita Miet. Nakapagnakaw pa ako ng kaunting oras para matulog at bumawi sa puyat ko kaya nabawasan ang sakit ng ulo ko. Nang magising ako ay sakto na dumating ang doktor ni Heaven. Doc, kamusta po ang kapatid ko? Tanong ko matapos nitong lapitan si Heaven. Hiha, may improvement sa kondisyon ng kapatid mo. Pero pinapaalala ko lang sa'yo na malaki pa ang pera na kakailanganin sa mga susunod na procedure na gagawin pa sa kapatid mo. Lang araw rin siya kailangan na manatili dito sa ospital. Para naman akong natutuyuan ng laway at hindi ko na magawang makapagsalita pa kay Doc. Sa bagay at alam naman nito na mahirap ako, mabuti na lang at professional siya at hindi na tinanong kung saan ko kinuha ang pera para lang masimulan ang operasyon kay Heaven. Magkano pa po ba ang kailangan, Doc? Kabadong tanong ko. Magkano na lang naman ang makukuha kong pera kay Mr. Santos kaya mas kabado ako ngayon na baka kulangin pa rin. 1,000,000 ang offer nito at nakuha ko na ang 300K. May kikihati pa si Tita Miet sa kikitain ko. Hindi ko na alam kung saan pa kukuha. Ayokong maging trabaho ang pagbebenta ng katawan at sigurado naman akong hindi makakautang ng libo-libong halaga sa kumpanya dahil bagong employee pa lang ako. Pasensya na, hiha, baka lumagpas pa ng 300,000 muli ang magagstos mo. Nanlata ako sa narinig pero tumanggo na lang ako sa doktor na ilang sandali ay iniwan na ako sa kwarto. Mahal talagang magkasakit. Bayad pa lang dito sa kwarto ang libo-libo na ang halaga. Idagdag pa na magtatagal si Heaven dito sa ospital kaya malaki talaga ang magagastos. Nanatili na lang akong nagbabantay kay Heaven hanggang sa makareceive ako ng text mula kay Tita Miet. Gising na siya at pinapauwi muna ako ng bahay para makapagbihis na. Kapag hinatid na raw niya ako kay Mr. Santos ay pupunta raw siya dito sa ospital para siya naman ang magbantay. Heaven, gagawa lang ako ng paraan, pagbalik ko sana ay gising ka na. Sandali lang ako, promise. Babalikan kita. Halam ko sa nakapikit na kapatid. Hinalikan ko na lang siya sa kamay bago mabigat ang loob ko na umalis ng ospital. Nang makarating ako ng bahay namin ay bihis na si Tita Miet at agad akong nilapitan nang nasa pinto pa lang ako. Kamusta si Heaven? Tanong nito. Tita, sa ngayon ay stable pa po ang lagay ni Heaven. Pero ang sabi ng doktor ay hihigit pa raw sa 300,000 ang kakailanganin para tuluyan siyang magamot. Sambit ko.
Huminga ako ng malalim, Tita, pwede po ba na mas malaki ang maging parte ko sa ibabayad ni Mr. Santos? Kinakabahan na tanong ko pa. Bigla naman na nag-iba ang mood ni tita at nakita kong sumimangot agad siya. Natakot ako. Tanji na naman, Mira, kailangan ko rin ng pera. Stick tayo sa pinag-usapan natin na hati tayo. Baka ipapatay na ako ng inutangan ko kapag hindi ako nakabayad. Napahilamos ng mukha si Tita Mayet sa inis sa akin. Huwag mo munang intindihin ang pera. Maghahanap tayo ng ibang kliyente kapag natapos na ang kay Mr. Santos. Sa ngayon mag-ayos ka na. Maligo ka na at dadalhin ko sa kwarto mo ang susuotan mo. Wala na akong nagawa ng hinayla ni Tita Mayet ang braso ko papunta sa kwarto ko. Mabilis akong naligo dahil pinagmadali na niya ako. Nang lumabas ako ng kwarto ay may nakalagay na sa kama kong damit. Red tube at black miniskirt. Yung tube ay sigurado akong makikita pa ang pusod at hubog ng waistline ko dahil kapiraso lang yun. Sobrang revealing noon kahit hindi ko pa naisusuot sa katawan ko ay mukhang makakaagaw atensyon ng mga manyak. Pero ayoko nang mag-inarte pa ngayon dahil wala naman akong magagawa, Nakabihis na ako nang lumabas ng kwarto at naghihintay si Tita Mayet na ngayon ay nakatodo make-up na. Ngumisi siya sa akin matapos hagern ng tingin ang katawan ko. Hinawakan ko ang magkabilang lelayan ng suot kong miniskirt at pilit na binababa pa. Sobrang iksi noon at kapag umupo ako ay makikita ang singit ko for sure. Kahit anong baba mo dyan, Mira, maiksi na talaga yan. Masasanay ka rin. Huhuberin din naman yan ni Mr. Santos. Halika dito para malagyan na kita ng make-up. Utos ni Tita Mayet na sinunod ko na lang. Pinaupo ako ni Tita Mayet sa bangko at nakaharap sa salamin. Napatingin muna ako sa itsura ko bago tuluyang umupo. Nakita ko ang upper body part ko. Kita ang cleavage ko. Pinagpala naman ako sa hinaharap kaya mas naging kaakit ako lalo na at kita ang makinis kong tiyan. Siguradong mauulol ang matanda kapag nakita ka, Mira. Sambit ni Tita Mayet na binuksan na ang blower at sinimulan na patuyuan ang buhok ko. Kuyong ko ang kamay na nasa hita ko. Hinanda ko na ang sarili ko para mamaya. Ayoko na rin na umiyak pa. Pinilit ko na lang na ilabas sa kabilang tainga ko ang pinagsasabi ni Tita Mayet habang naging busy sa buhok ko. Gusto ko sana na ay ponytail ang buhok mo pero makikita yung peklat mo. Ilugay na lang natin. Sambit ni Tita Mayet, sino ba ang mag-aakala na pareho kayo ng kapalaran ng kapatid mo? Parehong nasaksak. Ayoko nang pansinin pa ang sinabi ni Tita Mayet. Ayoko na rin na balikan ang nakakatakot na parte ng buhay ko noong nalagay ako sa panganib at himala na lang ang bumuhay sa akin. Galingan mo ang performance, Mira. Baka masiyahan si Mr. Santos at dagdagan ang bayad. At least hindi na tayo mamomobalma ng malaki. Sambit pa ni Tita Mayet matapos niya akong eye blower. As if naman na may alam ako sa performance pagdating sa kama. Ilang sandali pa ay naglabas na si Tita ng lipstick. Kulay red. Pinahid niya sa labi ko. Napalunok na lang ako nang makita ang itsura ko. Sobrang nangaakit ang itsura ko. Hindi na kita lalagyan ng make-up. Lipstick lang sapat na. Ang sexy ng itsura mo, Mira. Papuri ni tita sa akin. Halika na at umalis na tayo. Mas maaga, mas maganda. Huwag natin na paghintayin si Mr. Santos. Kailangan ay tayo ang mauna. Nakita ko na ang pagmamadali sa kilos ni Tita Mayet. Ginaya ko na rin siya at nagmadali. Hindi ako comfortable na lumabas na sobrang sexy ang suot kaya nagpatong muna ako ng jacket. Pero malamang na paglabas ko ay alam na ng mga kapitbahay ang punta namin. First time nila ako makikitang magsuot ng saksakan ng iksi at kayag pa ako ni Tita Mayet na obvious na sa trabaho ang punta. Idagdag pa na alam nilang nangangailangan ako ng pera dahil sa aksidente ni Heaven. Kagaya ng inaasahan ko ay malalagkit na tingin ang inabot ko sa kapitbahay na nakakita pa sa akin. Hindi pa naman ganun kalalim ang gabi kaya madami pang tambay. Mabilis kaming nakarating ni Tita Mayet sa labasan para mag-abang ng masasakyan. Mabuti na lang at nagtaksi na kami ni Tita dahil hindi ko alam kung ano ang ikikilos kapag nasa jeep kami. Pagkababa namin ng taxi at nang makarating sa tapat ng club ay pinahubad na sa akin ni Tita ang jacket. Pakiramdam ko ay hubad na ang katawan ko. Pinagtinginan agad ako ng mga taong nakakita sa akin. Hanggang sa makarating kami sa club.
Kagaya ng nagpunta ako nitong gabi lang ay naroon na naman ang mga bouncer na hamarang sa akin. Pero ngayon ay puno ng lagkit ang tingin nila sa akin habang papasok kami ni tita sa club. Si Mr. Santos dumating na. Tanong agad ni Tita Mayet sa isang bouncer. Wala pa, Mayet, pero parating na siguro. Tumawag yung tauhan at tinatanong na ang baby niya. Nag-init ang pisngi ko nang binaling sa akin ng bouncer ang tingin sa sinabi nitong baby, daw ako nung matandang hakluban na si Mr. Santos. Yuck! Nagsisingkin na sa akin na malapit nang mawala ang virginity ko. Miracle, pumunta ka na dun sa VIP room na pinuntahan natin kagabi. Susunod na lang ako at may sasabihin pa ako sa dalawang to. Utos sa akin ni Tita Mayet na napilitan akong sumunod. Pumasok ako sa loob ng club. Kagaya kahapon ay nakita ko na may nagsasayaw na mga babae sa mini stage. Halos nakatutok naman dun ang atensyon ng mga lalaking nasa table at naglalasing. Napalunok agad ako. Bigla ay para akong nahihilo na dahil sa sitwasyon ko. Hindi mawala ang tingin ko sa stage. Awa ang nararamdaman ko sa mga nagsasayaw dun. Malamang nakagaya ko rin sila na pinagdamutan ng tadhana para mamili ng magandang buhay dala ng hirap. Sino ba naman ang babaeng gusto na bastyusan na lang harap-harapan? Napasigaw ako nang hindi sinasadyang may nabunggo ako. Bago pa ako ma-out of balance ay naramdaman ko ang paghapit sa baywang ko ng isang kamay. Agad akong napatingin sa nakabunggo sa akin at labis ang gulat ko nang mapagsino yun. Sir Jared. Agad akong napahawak sa dibdib ni Sir Jared at nilayo ko ang katawan ko. Gumapang ang kaba sa dibdib ko. Parang biglang nanginig ang tuhod ko. Bigla kong na-realize ang epekto ng sandaling agdampi ng palad ni Sir Jared sa balat ko. Parang biglang dinaluyan ng init ang parte ng balat ko na nahawakan niya. Dim light ang meron dito sa club pero sigurado akong ang boss ko ang nakabunggo ko. Nakita ko ang paghagod ni Sir Jared ng tingin sa katawan ko. Bigla kong naalala na sobrang sexy ang suot ko. Bigla ay parang napunta sa pisngi ko ang lahat ng dugo ko. Alam kong sobrang namumula na ako at mabuti na lang ay hindi yun mahahalata ng napakagwapo kong boss. Nakakasual ito at nanibago ako sa itsura nito. Iba ang dating niya kapag hindi naka-business suit. Mas litaw ang katawan nito at masasabi kong sexy si Sir Jared. What are you doing here? Tanong ni Sir Jared na ikinanginig ng kalamnan ko. Diyos ko, bakit sa dami ng tao ay siya pa ang makikita ko? At anong ginagawa niya sa club na ito? Sir, sambit ko at for sure na ako lang ang nakarinig sa sinabi ko dahil nanghihina ang boses ko. Humakbang ako ng paatras kay Sir Jared na sa mukha ko na nakatingin. Sobrang nagwawala ang puso ko sa titig nito sa akin. May something sa tingin niya na para akong dinadala sa ibang dimension. Nakaharang na tuloy kami sa daan pero wala naman na dumadaan at busy ang karamihan sa panunood sa mga dancer. Humakbang pa ako hanggang sa naging mga 3 hakbang ang pagitan namin. Miracle, ano pang ginagawa mo dyan? Bigla akong napalingon sa boses ni Tita Mayet. Dumb-oble ang kaba ko na mahalata ni Tita na narito ang boss ko. Tuluyan nang nakalapit sa akin si Tita Mayet at hinawakan ako sa braso. Halika na, nasa parking na si Mr. Santos at excited nang mahawakan ka. Sambit ni Tita Mayet na ikinalaki ng mata ko. Malamang na narinig ni Sir Jared yun. Sobrang nahihiya ako na malaman ni Sir ang sideline ko. Nagpatianod ako kay Tita Mayet at nilampasan namin si Jared na mula sa gilid ng mata ko ay napansin ko ang pagtitig sa akin. Hanggang sa makarating kami sa VIP room kung saan ako dinala ni Tita Mayet kagabi. Kung kanina ay kabado ako sa pagkikita namin ni Mr. Santos ay ngayon ay dahil sa pagkikita na namin ni Sir Jared. Bigla ay parang gusto ko nang lumunin ng lupa dahil nalaman nito na isa akong beerang babae. Bigla akong nahiya sa iisipin nito sa akin. Paano na ako papasok sa opisina nito? Tandang pananong. Hoy, Mira, ano nangyari sa'yo at tulala ka na? Halika na. Bulyo sa akin ni Tita Mayet. Binuksan na nito ang pinto at iginiya ako papasok. Liwanan en akita dito, ha? Sambit ni Tita Mayet na inaayos pa ang buhok ko sandali at sinisipat pa kung okay ang itsura ko. Papunta na si Mr. Santos. Good luck. Niyakap pa ako ni Tita Mayet bago tuluyang lumabas. Ako naman ay tulala pa rin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at si Sir Jared pa rin ang tumatakbo sa isip ko.
Pati ang pag-upo ay hindi ko pa magawa. Hanggang sa bumukas ang pinto. Nadagdagan pa ang kaba ko nang biglang pumasok si Mr. Santos. She asterisk T. Ang sariwa mo. Puno ng pagnanasa na sabi ni Mr. Santos na halos maglaway na nakatingin sa akin. Wala itong sinayang na sandali at agad lumapit sa akin. Napahakbang ako paatras sa takot. Akmang hahawakan ako ni Mr. Santos nang biglang bumukas ang pinto. Nagulat ako nang biglang pumasok si Sir Jared na matalim ang tingin sa matanda. Mabilis itong nakalapit sa amin. Sino ka? Galit na tanong ng matanda. Pero nagulat na lang ako nang biglang may hinugot si Sir Jared sa tagiliran nito. Baril. Try to touch her kung gusto mong ipalunok ko sa'yo lahat ng bala ng baril ko. That girl is only mine. Madilim na sabi ni Sir Jared na tinutok ang baril sa noo ni Mr. Santos. Ako naman nakasabay ng takot dahil sa nasasaksihan ay labis ang gulat ko sa narinig mula sa boss ko. Only mine. Pucha, sino ka bang gagaw ka? Sigaw ni Mr. Santos. Mukhang pinipilit nitong magtapang-tapangan kahit sa tingin ko ay sobra na itong nanginginig sa takot. Parang kulang na lang ay maihi ito sa salawal. Pati ako ay mas natakot. Bakit may baril si Sir? Sir. Baba niyo po yan. Nanginginig na sabi ko. Sandaling binaling ni Sir Jared ang tingin sa gawi ko bago muling binalik kay Mr. Santos ang tingin. Mas nakita ko kung gaano katilim ang tingin niya kaya natakot ako at natahimik tuloy bigla. Get out of this room, dirty old man. Mariing utos ni Sir Jared na kinagulat ko. Hindi mo ba kilala kung sino ang binabangga mo? Sagot ni Mr. Santos. Kung gusto mo ng babae, hindi na pwede ang baby ko. Binili ko na siya. Sagot naman ni Mr. Santos na dahilan pa para lalong sumabog sa galit si Sir Jared. You, tanda, kung ayaw mong masira ang negosyo mo at ng buong angkan mo, huwag na huwag mong gagalawin si Miracle. She's mine. Ngayon ay mas malinaw na sa akin ang sinabi ni Sir Jared. Sa kanya raw ako, pero bakit parang dinaluyan ng kuryente ang buo kong katawan sa sinabi nito? Anong nangyayari dito? Bigla kaming napalingon nang biglang bumukas ang pinto at may biglang pumasok, si Tita Mayet. Nanlaki ang mata ni Tita Mayet sa nakitang gulo dito sa loob ng VIP room. Sandali pang nabaling ang tingin ko sa may pinto at nakita kong may ilang kalalakihan doon na mukhang goons na tinututukan din ng baril ng ibang lalaki. Mukhang nagkagulo doon. Kinabahan ako sa kung anong nangyayari. Naglakas loob akong halos takbuhin ang kinatatayuan ng ni Tita Mayet na natigilan nang nakitang may baril na nakatutok kay Mr. Santos. Tita, hindi ko po alam ang gagawin ko. Nagsusumbong na sambit ko. Mister, anong ginagawa niyo sa kliyente namin? Hindi po namin gusto ang gulo. Sambit ni Tita Mayet na sa itsura nito ay ginapangan na rin ng takot. Mayet, sabihin mo sa kanya na binili ko na ang pamangkin mo. Humanap na lang siya ng ibang babae. Akin lang si Miracle. Biglang nandidiri akong marinig kay mula sa mas matandang si Mr. Santos ang pang-aangkin nito sa akin. Pero ewan ko ba kung bakit nang si Sir Jared ang nagsabi kanina noon ay iba ang naramdaman ko. Sir, marami pa pong babae na pwede niyong pagpilian. Iba na lang po ang kunin niyo. Nagmamakaawang sabi ni Tita Mayet. Takot din sa gulo. Kung magkano man ang pinag-usapan yung halaga, I'll pay for it. Biglang sambit Sir Jared at matapos ay binaba na nito ang baril kaya medyo nawala ng kaunti ang kaba ko. Pero tama ba ang narinig ko na siyang magbabayad sa akin siya ang bibili sa akin? Hindi ako papayag. Galit na sabi ni Mr. Santos. Nagulat na lang ako nang biglang inundayan ng suntok ni Sir Jared si Mr. Santos at bumulagta ang matanda. Hayop ka. Magbabayad ka. Hirap na sambit ni Mr. Santos. Bugbugin niyo siya, boss. Madami sila. Biglang sambit ng isang lalaki sa labas. May nakatutok na baril dito. Malamang ito ang tauhan ni Mr. Santos. Follow me, Mira. Maautoridad na utos ni Sir Jared sa akin na ikinabigla ko. Hindi ko alam kung susundin ko siya. Napahawak na lang ako sa braso ni Tita Mayet. Mister, hindi niyo pwedeng kunin ang pamangkin ko. Naka-down payment na si Mr. San, as Levy said, I'll pay for her. Ako ang bibili sa kanya hindi ang matandang yan. Sambit ni Sir Jared na tiningnan pa ng masama si Mr. Santos na nakahandusay pa rin sa sahig. Virgin pa po ang pamangkin ko.
Mahal ang kontrata ni Mr. Santos. 1,000,000. I'll pay Mr. Santos 1,000,000, 1,000,000 for you, and 1,000,000 for Mira. Napatingin ako kay Tita May at nagulat sa offer ni Sir Jared. Ako naman ay naghalo na ang emosyon ko. Para akong isdang binibento lang sa palengke. Ang dami din na nakakarinig tungkol sa virginity ko. Parang natanggalan na ako ng kahihiyan. Miracle, biglang binaling ni Tita May at sa akin ang tingin. Sumama ka kanya. Biglang utos ni Tita. Mukhang pera talaga si Tita May. Binaling ko ang tingin kay Sir Jared. Nang magtama ang tingin namin ay biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Malamlam ang tingin nito sa akin ngayon. Bigla niyang nilaybot ng tingin ang mukha ko na lalong nagpawala ng pintig ng puso ko. Bumaba pa ang tingin nito sa katawan ko at nakita ko ang paglunok nito. Pakiramdam ko ngayon ay savior ko na naman si Sir Jared. Labag sa loob ko ang pagbebenta ng puri, pero kung mawawala rin naman ang virginity ko ay pipiliin ko na lang na sa boss ko na hindi ko man aminin sa sarili ay ilang araw ko pa lang na nakikita ay gumugulo na sa isip ko. Kesa naman mapunta ang virginity ko sa Maniokis na matandang si Mr. Santos. Come on, Mira. Sambit ni Sir Jared na biglang lumapit sa akin ng husto at hinawakan ako sa kamay. 2 quarters parang may biglang kuryente ng damaloy sa akin. Pero parang nawala na ako ng lakas na humindi pa. Isa pa, gusto ko nang umalis sa lugar na ito. Binaling ko ang tingin sandali kay Mr. Santos na ang talim ng tingin na pinagsalit-salit ang tingin sa aming nakatayo. Nagpatyanod na lang ako nang biglang hinayla na ako ni Sir Jared palabas ng pinto. Isang sulyap na lang ang ginawa ko kay Tita May na malapad ang ngiti. Tiba-tiba siya. Instant millionaire siya ngayon. Mababayaran na niya ang mga utang niya ay may sobra pa na malamang na ipangsusugal lang niya. Pabor din sa akin na 1,000,000 ang makukuha. Buong buo at walang kaati. Kahit lumagas ng kalahating milyon ang bayarin sa ospital ay hindi ako mamomobilma. Marami pang tira para sa gamot ni Heaven at pagpapagaling nito. Nang makarating kami sa pinto ay may ilang lalaki doon. Ang iba ay tinututukan pa rin ng baril ng ilang lalaki din. Medyo tago naman itong VIP room kaya hindi naman kami kita at hindi magkakagulo sa mga customer na nanunood ng sayaw. Puntahan nyo na ang boss nyo at huwag gumawa ng gulo. Hindi nyo alam kung sino ang babanggain nyo sakali na gumanti kayo. Sambit ng isang lalaking lalaki. Pinakawalan ng ilan ng mga tauhan ni Mr. Santos na nagsipasukan sa loob ng kwarto at dinaluhan ang amo nila. Lang sandali ay naglakad na rin si Tita May dito sa kinatatayuan namin. Ray, pay her Mr. Santos and this woman 1,000,000 each. Sambit ni Sir Jared sa isang lalaki. Make sure na walang makakaalam ng nangyari ngayong gabi. Yes, Boss JK. Sambit ng lalaki. Give me your jacket. Biglang sabi ni Sir Jared doon sa tauhan niya na Ray ang pangalan. Hinubad naman ng lalaki ang jacket nito at nagulat na lang ako nang ipinatong sa akin yun ni Sir Jared dahilan para hindi na-expose ang sexy ko na katawan. Naramdaman ko ang pag-iinit ng mukha ko sa ginawa ng amo ko. Binaling ni Sir Jared ang tingin sa tita ko. Ibibigay ng tauhan ko ngayong gabi rin ang pera. Mas lumapad ang ngiti ni Tita May. Parang mapupunit na ang bibig nito. Ako naman ay halo-halo pa ang emosyon ay hindi pa nagsisink in sa utak ko ang lahat ng pangyayari. Biglaan ang lahat. Nagulat ako nang biglang hinawakan ni Sir Jared ang kamay ko at pinagsaklap ang mga palad namin. Ang daming mura ang pinagsasabi ko sa isip ko sa ginawa ni Sir Jared. Parang biglang nanigas ang buong katawan ko pero bigla na itong naglakad kaya nagpatyanod ako. Tinungo namin ang palabas ng club na para kaming mag-BF at GF na magka-holding hands. Hindi ko alam kung paano ko naitawid ang ilang sandali hanggang sa makarating kami sa tapat ng kotse ni Sir Jared. Nagtungo si Sir Jared sa pinto ng kotse sa tapat ng driver's seat at binuksan ang pinto. Hop in, Mira. Malamlam ang tingin niya sa akin at binitawan na ang kamay ko. Sir Jared, saan po tayo pupunta? Sa lugar na malaya kitang maangkin ng buong buo, baby. Tonight, I'll own you. Mira, we're here, Sir Jared. Tanong ng isip ko nang nagising ang diwa ko. Naramdaman ko ang masuyong haplos sa pisngi ko. Bigla akong napadilat nang maramdaman ko rin na may pumapaypay na mainit na hininga sa mukha ko. Sir,
Malakas kong sabi nang pagdilat ko ay bumungad sa akin ang mukha ni Sir Jared. Nakapikit siya at tila hahalikan ako. Nagulat din si Sir Jared na hindi aware na madyay gising ako kaya napadilat din siya. Tinanggal niya ang pagkakahawak sa pisngi ko at bahagyang lumayo. Hindi ko na namalayan na napigil ko na pala ang hininga ko at doon lang ako nakahinga ng kaunting luwag nang lumayo na siya. Nakadukwang pala siya sa akin. Tinanggal muna ni Sir Jared ang seatbelt ko na wala man lang sinabi sa akin tungkol sa pagkakahuli ko sa kanya. Binaling ko sa kabilang banda ang tingin ko nang ginawa niya yun. Nakikita ko ang paligid dahil may liwanag. Para kaming nasa parking. Hindi ko sure. Wala naman na ibang kotse at dingding na ang kasunod namin. Nasa isang garahe pala kami na pang-isahan na kotse lang. Doon na ako kinabahan ng husto. This is it. Ilang sandali na lang ay mangyayari na ang dapat mangyari. Biglang bumalik sa akin ang alaala ng mga nangyari kanina mula sa gulo sa bar hanggang ngayon. Matapos sabihin ni Sir Jared na aangkinin niya ako ay tuluyan na niya akong inalalayan na ipasok sa sasakyan. Walang imek akong sumunod sa lalaki. Nang nagsimula na itong mag-drive ay hindi na rin naman nagsalita pa si Sir Jared hanggang sa dinalaw na pala ako ng antok at ngayon lang ako nagising. Pakiramdam ko ay na-energize naman ako kahit paano sa pagtulog na ginawa ko. Parang mahaba-haba ang naging biyahe namin. At hindi ko na alam kung nasaang lugar na ako ngayon. Namalayan ko na lang na bumukas ang pinto sa tabi ko at naroon na si Sir Jared at nilalahad ang kamay para makababa ako. Hinawakan ko ang kamay ni Sir at kagaya ng kaninang nararamdaman ko ay parang dinuluyan ng init ang buo kong katawan sa simpleng pagdidikit ng kamay namin. Pagkababa ko ay hindi man lang tinanggal ni Sir Jared ang kamay niya. Pinagsaklap niya pa ang mga palad namin. Napatingin tuloy ako sa mukha niya. Nakatingin din siya sa akin at malamlam ang mata. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko at nag-iwas ng tingin. Are you nervous, baby? Biglang tanong niya na kinaangat ng mukha ko. Malamang ay naramdaman niya dahil nanginginig ang palad ko. Mas nanginginig pa dahil sa pa-endearment niya na baby na kanina ay narinig ko rin na binanggit niya. May kakaibang dating yun sa pandinig ko. Bakit kinikilig ako kahit hindi naman dapat? Napatingin ako sa labi ni Sir Jared. Kanina ay muntik na niya akong halikan. Ngayon tuloy ay hindi ko na ma-imagine kapag naghalikan na kami. Wala pang nakakahalik sa labi ko. Mas na-tense ako. Hindi ko alam kung paano humalik. Nakagat ko ang ibabang labi ko dahilan para mabaling doon ang tingin niya. Nagulat na lang ako nang biglang tinanggal ni Sir Jared ang pagkakahawak sa kamay ko at hinapit sa baywang ko. Ngayon ay magkadikit na ang lower body namin, lang sandali pa ay diniin ako ni Sir Jared sa sasakyan niya. Hinawakan niya ang batok ko at mabilis na tinawid ng labi niya ang nakaawang ko pang labi. Sobrang shock ko sa ginawa niya. Naramdaman ko ang paggalaw ng labi ni Sir Jared. Nalasahan ko ang laway niya. Ang bango at sarap. Basa na ang labi ko mula sa laway ni Sir. Pinagsasalitan niya ang sip-sip sa itaas at ibabang labi ko. Pero hindi pa rin ako makagalaw. Pakiramdam ko ay mahuhulog ako kahit nakasandal ang likod ko sa kotse at kahit nakaalalay naman si Sir sa katawan ko. Bigla ay huminto si Sir Jared sa paghalik sa akin at tiningnan ako sa mata. Kita niya tuloy kung paano nanlalaki ang mata ko sa gulat. Sobrang lapit ng mukha namin at kitang-kita ko ang mata niya na ngayon ay parang sabik na sabik sa akin. Move your lips, baby, mahinang sabi ni Sir Jared. Sinadya pa niyang gawing paos ang boses na nagpapasexy sa kanya. Sir Jared, honest ko. Muling nilapit ni Sir Jared ang labi niya sa labi ko. Kusa nang pumikit ang mga mata ko. Naramdaman ko na lang ang muling pagdikit ng labi niya at ngayon ay naramdaman ko na mas nag-intensify ang halik niya. Hindi ko na kinaya pinadaus-daus ko ang palad papunta sa mga balikat niya. Sa ginawa ko ay mas tumindi rin ang pakiramdam ko dahil nahawakan ko ang katawan niya. Grabe ang tigas ng dibdib niya. Hindi ako marunong humalik pero bigla yata akong natuto dahil sinabayan ko ang galaw ng labi ni Sir Jared. Parang bigla akong nalunod sa sarap. Ganito pala ang makipaghalikan. Nakakadala. Napaungol ako nang naramdaman kong pinasok ni Sir Jared ang dila niya sa loob ng bibig ko. Mas napahigpit tuloy ang kapit ko sa balikat niya at ilang sandali lang ay tuluyan ko nang naipulupot sa leeg niya. Mas nagdikit tuloy ang mga dibdib namin dahil mas diniin pa ni Sir Jared ang katawan sa akin.
Parang nawala ng buto ang mga tuhod ko dahil sa panlalambot lalo na nang naramdaman kong dumausdes ang kamay ni Sir pababa sa puwet ko at pinisil yun. Sobrang naging pusok ng ginagawa namin na halikan ni Sir Jared. Sinibasib niya ng gusto ang labi ko at ang galing ng galaw ng dila niya sa loob ng bibig ko na ineespada pa sa dila ko. Nawala na ako sa kahihiyan na nararamdaman ko lang na tila naging kasing pusok din ang galaw ng labi ko. Gusto ko nang itulak si Sir Jared dahil parang nangangapal na ang labi ko sa tindi ng halik ni Sir na labis ang gigil sa labi ko. Pero mabuti na lang ay si Sir ang kusang bumitaw sa halik. Pareho kaming humahanggos. Bigla ay nahiya ako sa ginawa kong kapusukan nang magkatama ang tingin namin. Pakiramdam ko ay pulang-pula ang pisngi ko.